Para sa ating second episode, nandito tayo ngayon sa aming unit. Nito Españas! Wow! So ayan mga kabayan, nandito na tayo sa aming bagong lilipatan na bahay dito sa Dubai. So ngayon, for our second episode, gagawin natin ay empty house tour. Para at least makita nyo kung ano nga ba yung itsura nung nakuha namin na one bedroom dito sa Dubai nang wala pang gamit. So pagpasok natin dito sa flat, no, ito yung aming door. Dito naman sa side na to, syempre, yung circuit breaker. Okay? Nandito yung mga switch para dun sa ating electricity. And then, meron tayo ditong powder room. So ito yung powder room, ganito siya. Meron siyang sink, meron siya ditong mirror, and merong bidet, tapos yung mismong toilet. Hindi naman siya malaki, hindi rin naman siya sobrang sikip, pero enough lang para magamit ng isang tao. Sunod natin na ipapakita ay yung ating bedroom. Okay? Para at least magkaroon kayo ng idea, lalo na sa mga family dyan na naghahanap ng flat or naghahanap ng accommodation dito sa Dubai, para mas ma-visualize niyo yung itsura ng one bedroom na kinuha namin. Ayan, buksan na natin. So, welcome sa aming one bedroom. Okay. So, ganito yung itsura ng aming one bedroom. Okay. Pupuntahan muna natin dito sa may right side. Ito yung aming toilet. So, ganito yung itsura po niya. Kung napapansin nyo, mas malaki itong toilet na to compared doon sa isang powder room na pinakita ko kanina. Meron tayo ditong lababo. Ayan, meron tayo ditong lababo, merong mirror, and then meron tayong shower, and then dito yung isa pang faucet, no? Hindi siya katulad ng ibang mga flat kasi usually, sara natin to. Yung ibang flat kasi dito sa Dubai, no, kadalasan lalo na yung one bedroom, meron sila nung bathtub. Pero dito sa nakuha naming unit, ganito lang po yung ating setup. Tapos, dito namin ilalagay yung washing machine. As you can see, meron na din siyang abang dyan para dun sa dirty water na manggagaling sa washing machine. So, dito namin ilalagay yung aming mabibiling washing machine. Tapos, meron na din tayong bidet. So, ito yung isa sa pinakamalaking part ng bahay na na-occupy niya yung space. Kasi kung tignan nyo, simula dun sa floor hanggang doon sa part na yun, halos nasakop na niya yung space. Pero ang kagandahan, dahil nga makapal siya, ito, papakita ko sa inyo. 1, 2, 3, halos 4. So, halos 4 na dangkal yung sukat niya. So, ganun siya kakapal. Bala ko, ilagay doon yung mga luggages namin para syempre yung hindi na ma-occupy yung space dito sa kwarto. So, ilalagay ko siya doon sa taas na part ng cabinet. And then, ang kagandahan din dito, malalaki po yung space ng mismong cabinet. Kasya nga yung mga tao dito. Pwede kang maglagay ng maraming gamit doon. At the same time, yung mga damit dito, pwede kang maglagay dyan. Tapos sa kabila naman, ganun din. Pwede kang maghang dito ng mga gamit. Tapos meron na din dito, nakapartition na din para naman sa mga damit ng mga bata. So ganito yung itsura ng aming cabinet. Ayan, tatapat ko lang sa akin yung camera para at least magkaroon kayo ng idea kung gaano ba kalaki or kaliit yung space ng aming one bedroom. So dito, bala ko dito maglagay siguro ng isa pang table, pwede maging study table ni Yana, pwede din paglagyan ng TV or kung anumang monitor na magagamit din namin. And then dito naman sa part na to, pwede kami maglagay dito ng aming kama. Siguro yung ibang gamit namin, para hindi rin masyadong ma-occupy yung space na nandito sa lapag, no, ilalagay na lang din namin siya dito sa mismong cabinet. Para lang magkaroon kayo ng idea, no? I-adjust ko lang to. So, gagawin ko yung dipa. So, isang dipa ko ganito. Tapos, hanggang dito po sa may pinto. So, halos na sa 1.5 dipa yung size po nitong buong room na to. Kung i-compare ko siya sa ibang mga napuntahan nating flat before, for sure, hindi ito yung laki ng room na ina-expect nyo para sa isang
one bedroom. Pero para po sa amin, sa aming family, enough naman na din para sa amin yung space na ganito. For the meantime, na maliliit pa yung mga bata. So, siguro, nakadepende na lang din yan sa pag-aayos ng mga gamit. And hindi rin naman ganun kadami yung gamit namin dun sa tinutuluyan namin na master bedroom ngayon. No? And dito naman sa harap ko po, kung nakikita nyo, no, hindi pa ako nagbubukas ng ilaw. Okay? Hindi pa ako nagbubukas ng ilaw, pero napakaliwanag. Pumapasok yung natural light galing sa labas kasi meron po tayong balcony. Isa ito sa naging advantage kung bakit nagustuhan ko itong unit na to kasi meron po tayong balcony. Tapos ito po, hindi lang siya basta partition kasi ito po ay talagang concrete wall. Ito po ay talagang flat na one bedroom. So ngayon naman, lalabas tayo dito sa ating balcony. Ayan. So ayan, ito yung ating balcony. So ganito po yung itsura ng ating balcony. So siguro dahil nandito naman yung tama ng init lalo na ngayong hapon, dito tayo maglalagay sa space na to ng ating masasampayan. And then dito naman sa part na to yung ating magiging coffee table. So pangarap ko talaga lalo na para sa aking family na meron tayong maliit na coffee table na nakalagay sa ating balcony. At least maliit lang na table tapos may dalawang chairs, no, para at least sa umaga meron tayong lugar na mapagpapahingahan. And masarap din kasi minsan magmuni-muni sa balcony, di ba? So diyan naman sa space na yan lalagay natin yung ating mga sinampay na damit at mga gamit ni baby. Yan. So yung space na to enough na to para sa amin kasi malaki siya, oh. 1 2. Kung ano yung space or yung haba ng ating room, same din po ng haba nitong balcony. Pasarado lang natin itong ating screen door, tapos yun, pumapasok na yung lamig na galing sa ating inang kalikhasan. Ayan, papakita ko din po sa inyo ito. Pasensya na mga kabayan, no, kung OA man pakinggan, pero first time po talaga namin makatira sa isang bahay na may chandelier, kahit na maliit lang siya. Ayun, kung nakikita nyo, meron tayong dalawang maliit na box. Yung dalawang maliit na box na yan ay para sa ventilation and at the same time, dyan na din po lalabas yung ating aircon. So, magsi-circulate lang yan. So, ngayon naman, lalabas na tayo dito sa ating pinto and ipapakita ko naman sa inyo yung ating sala and yung magiging kitchen natin. Okay? Ito naman po yung ating kitchen. Yan. Ito yung isa sa mga nilolook forward namin. Kaya gustong-gusto talaga namin magkaroon ng at least one bedroom dito sa Dubai. Kasi yung ganitong klase ng partition ng kitchen. Para sa akin, elegant siya tignan. So ito po yung ating kitchen. Ito yung ating magiging space para naman sa pagluluto. Meron na po dito nakaabang para sa oven or sa paglulutuan natin. Siguro sa ngayon, no, sa sitwasyon namin, hindi muna kami gagamit ng gas para sa pagluluto. So titignan natin kung makakatipid ba tayo sa induction cooker, kung yun yung gagamitin natin. So meron na din dito naka-ready na exhaust. Tapos meron din siya dito mga cabinets, no? Pwede tayo maglagay ng mga pagkain natin, supplies. Tapos nandito yung lababo. Yan, nakikita nyo, meron na pong tubig kasi ibig sabihin nakapagbayad na tayo ng ating dewa. Meron na din tayo dito sa ilalim ng mga cabinets. Yan. Kaya nakakatuwa na at least nagkaroon tayo ng chance na makatira sa isang one bedroom lalo na dito sa Dubai. So dito yung mga kitchen knives natin or mga utensils natin ilalagay natin dito. Yan, so meron tayo dito mga cabinets. Ayan, ganyan. Diba? Tapos yung ating lababo andito na din. Tapos isa pa sa nakakatuwa lalo na dito sa Dubai talaga makikita nyo every time na check tayo ng mga pinaparentahan nila laging may naka-ready po na fire extinguisher and kung makikita nyo updated po yan, nandyan nakalagay yung kanilang maintenance record. So ito maintenance record niya November 2025 hanggang February 2026.
So ganito po yung space ng ating kitchen. Dito siguro ilalagay namin yung aming pantry shelves para dun sa ibang supplies. Para at least yung mga ipis-ipis. Ito kasi hindi pa namin sure kung talagang na-treat na to para sa mga insekto, mga ipis, ganyan. Ayan, so ganito naman po yung ating sala. Kung nakikita nyo, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na malalaking glass window para dito sa ating sala. And meron tayong chandelier dito, and meron pa doon isang ilaw. Tapos meron din dito para sa, ito sabi nila hindi daw gumagana talaga yan. Cool and off and heat my fan. Yan. Para naman sa ating pang-control ng ating aircon. Yung side naman na to, makikita nyo, meron din again na ventilation. Yan. So ganito naman po yung itsura ng ating sala. Since nandito na din naman yung socket natin, dito natin ilalagay yung ating TV, tapos yung TV rack, tapos siguro sa part naman na to, dito naman natin ilalagay yung ating table. Okay? Para dito tayo kakain. Yan. Tapos sa side naman na to, syempre nandito yung ating sofa bed. Yan. Sakto dito yung sofa bed, or kahit nga dito nandito yung sofa bed, sakto pa din siya dito. Dito naman tayo sa kabilang side para at least magkaroon kayo ng idea. Ayan. Kagandahan dito sa ating Osmo dahil sumusunod siya, no? Kaya maganda na ginagawa natin itong ating empty house room tour. Nabivisualize nyo ng maayos kasi meron na tayong videographer na kasama. So dito natin siguro ilalagay yung ating sofa bed. Okay? Pwedeng dito yung sofa bed. Pwede rin naman na dito sa part na to, yung ating sofa bed. Pwede rin naman dito yung sofa bed. So, yun. Pwedeng dito or dito. Yan. Depende sa magiging setup natin pagka dumating na yung ating mga gamit. Pero for sure, nandito yung ating TV. Kasi nandito na, meron na tayong saksakan dito. Plus sa internet, nandito na din yung kanyang saksakan. So, kaya din natin ginagawa itong ating empty house room tour para at least makita yung mga kailangan natin ipaayos sa ating maintenance kasi maintenance free po tayo dito. So, para at least bago tayo lumipat, bago natin dalhin dito yung mga gamit natin, makita natin kung ano yung dapat na ayusin nila. So katulad nito, may nakita tayo dito na nag-chip ng mga paints, no? So pwede kasi dahil mainit ngayon tapos may time na malamig dahil winter na nga. So nag-chip yung mga paints nila, no? So kailangan pakita natin yan sa maintenance supervisor. Ito yung itsura ng ating sala. Sarap dito, habang nakaupo ka dito, o kaya habang nanonood ng TV, meron kang magandang view. Tapos, dito naman, sa side na to, para ma-visualize nyo ng mas maayos. Ayan. Ito po, yung ating sala. Hindi naman sa sobrang laki pero enough space para sa family namin lumalaki. Habang maliliit pa yung mga bata, at least meron silang space para sa kanilang pag-study, meron space para sa kanilang paglalaro, yung mga ganun. At least meron silang magagalawan, comfortable sila. Importante para sa atin bilang magulang na naipoprovide natin din yun sa ating mga anak kasi siyempre, alam niyo, minsan lang naman din tayo tumira, lalo na dito sa ibang bansa. No? And ayaw din naman natin na ma-feel talaga nila na nasa ibang bansa sila. Gusto natin laging na-feel nila na kahit nasan sila, as long as nandun yung family nila, comfortable sila, and at the same time, nandun yung home, bahay, na matatawag nila. Yan. Ito yung ating empty house room tour. So kung nakarating ka sa part ng video na to, maraming salamat kabayan. No? So ito yung aming empty house room tour, episode number 2 dito sa ating Lipat Bahay series na ginagawa natin na paglilipat namin dito sa Dubai. So I hope nakatulong itong vlog na ginawa natin para naman sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas or kahit na yung mga kababayan natin na nandito sa Dubai, no, na naghahanap ng accommodation, naghahanap ng flat,
naghahanap ng matitirahan para sa kanilang sarili or para sa kanilang family na kasama nila dito sa Dubai. So I hope makatulong po itong vlog na ginawa natin. So if you have any concerns, if you have any questions, suggestions, comment nyo lang yan sa baba ng ating video and sasagutin natin yan sa mga susunod na vlog natin. Kaya wag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, Meet the Spanias. Dahil malay nyo, yung tanong nyo na yung sinasagot natin sa mga susunod na videos natin. So once again, this is RJ. Peace!